Ano ba ang mga dapat bautismuhan? Ang mga dapat pong bautismuhan ay yung mga mananampalataya na po, yung mga Christians na. Dito kasi sa Pilipinas, kapag ikaw pinanganak ka na yung nanay at tatay mo, Muslim, Muslim ka na din. Pagka yung nanay at tatay mo, Katoliko, Katoliko ka na din. Pero alam niyo po para sa akin, ang pananampalataya ay personal na desisyon ng isang tao. Hindi pwedeng idikta ito ng ating mga magulang. Kumbaga pag tungtong natin ang edad natin, ay may karapatan po tayong mamili kung anong pananampalataya ang gusto natin o sinong Diyos ang kilalanin natin. At ganun, Magandang araw po sa inyong lahat. Narito naman po ang inyong ating programa sa TV Apolya.Argumento na pinangungunahan po ang The Catholic Apology International. Sir Arjaseno, samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa ating pong pananampalatayang Katolika. So ngayon po mga sir, mga ma'am, bibigyan po natin yung itong reaction na itong video ni Mr. David na isa po itong tinatawag na pastoy. Then yun, yung mga punto po niya. Ito po yung last part. Nabigyan na po natin ng reaction yung first and second part po ng video na ito. Kasi gusto po natin kasing iisa-isahin po yung mga puntos po niya eh. And at the same time, gusto ko po kasi na para mas maintindihan po natin mga Katoliko kung ano ba talaga yung turo ng simbahang Katolika concerning of baptism. So, bakit po? Kasi itong mga kaibigan po natin, mga hindi Katoliko po kasi, nag-iimbento po kasi sila ng mga senaryo, mga stories, para linlangin po yung mga kapatid po ng mga Katoliko. So, kaya nga, ang ginagawa po natin, mga sir, mga ma'am, yun, nililinaw po natin yung mga puntos at mga argumento po nila. And ang intention po natin, para ibigay lang po natin yung katotohanan. Wala po tayong intention to discredit or ano ba yun, para i-degrade po natin yung i-degrade po natin yung tinatawag na tao na binibigyan po natin ng reaksyon. And at the same time, itong video na ito hindi po sa atin, kinikredit po natin ito sa kanila. Bakit po? Kasi ayun, gusto lang po natin, nabibigyan po natin ng kalinawan ang mga puntos na ibinibigay po niya at ipinost po niya online. So, hindi po tayo magtatagal mga sir, mga ma'am. So, iisa-isahin po natin ito mga punto po niya. Okay? So, umpisan po natin. Ay, nawala yung yung mga Christians na. Dito kasi sa Pilipinas. Okay. Pangatlo po is who? Sino ba ang mga dapat bautismuhan? Ang mga dapat pong bautismuhan ay yung mga mananampalataya na po, yung mga Christians na. Dito kasi sa Pilipinas, kapag itong punto na ito, sabi po niya na ang dapat daw pong bautismuhan ay yung mga Christian na. Parang siguro baka hindi po siya nakakaintindi o hindi po niya naiintindihan itong tinatawag na bautismo. Bakit po? Kasi yung baptism po kasi hindi ka po matatawag na isang Kristiyano kung hindi ka po bautismado. Yan po yung punto dyan eh. Hindi ka po matatawag na kabilang sa isang iglesia or kabilang sa isang pananampalataya kung hindi ka bautismado. So ngayon, itong sinasabi ni Mr. David na nagpapakilala pong pastoy, sabi po niya, ang babautismo daw po yung mga Kristiyano na ay hindi po. Hindi ka pa nga nabautismohan pagkatapos tatawagin ka ng Kristiyano. Hindi po. Magiging Kristiyano ka kung bautismado ka na. So yung sinasabi po niya na Christian, siguro baka yung sa video po kasi niya, refer po ito sa tinatawag na na faith na meron na pong tinatawag na pananampalataya. Pero hindi po natin ito pangungunahan. Gusto po nating i-present po ito ng tinatawag na ano po yung konteksto po niya. Sa ibig po niyang sabihin na Christian na. Kasi sa pagkakaintindi po natin, Christian is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. So meron pong tinatawag na belief. At the same time, tinatanggap po ang Panginoong Jesucristo. In what way? By way of baptism. So again, hindi ka po matatawag na Kristiyano kung hindi ka po bautismado. Continue natin. Ikaw pinanganak ka na yung nanay at tatay mo, Muslim, Muslim ka na din. Pagka yung nanay at tatay mo, Katoliko, Katoliko ka na din. Pero alam niyo po para sa akin, ang pananampalataya ay personal na desisyon ng isang tao. Hindi pwedeng idikta ito ng ating mga magulang. Kumbaga pag tungtong natin ang edad natin, ay may karapatan po tayong mamili kung anong pananampalataya ang gusto natin o sinong Diyos ang kikilalanin na. Actually, partly correct, partly wrong. Bakit po partly correct? Kasi yung pananampalataya po natin, dapat i-exercise po natin ito freely. Pero it does not mean na wala na pong kapangyarihan yung mga magulang po natin na magturo po sa atin concerning of faith. Bakit po? Kasi pag hindi ka po, wala pa po tayo sa tinatawag na maturity, kumbaga, yung mga magulang po natin, meron po silang responsibility to teach us concerning truth and especially yung tinatawag na Christian religion.
And at the same time, kahit na po matured na po tayo, lagpas na po tayo ng 21 sa lalaki, lagpas na po tayo ng 18, hindi po huminto yung responsibility ng mga magulang na ipapakilala po sa atin kung ano po yung tinatawag na katotohanan. Depende na po yan po sa atin kung tatanggapin po natin yan o hindi. Ang point po natin dito, meron pong responsibility yung mga magulang po natin na ituro yung katotohanan. Yung sektang inaaniban po kasi ni Mr. David, born agoy ibig sabihin, itinatag lang po ng mga Amerikano, wala pong koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. So responsibility ng mga magulang to warn their children. Bigyan po ng babala yung mga anak po nila, kahit ng mga malalaki na wag niyo aniban ito. Kasi hindi naman si Kristo yung tagapagligtas nito kahit na tinuturo nila na si Kristo na po yung tagapagligtas po nila, pero yung katotohanan, hindi po ang Panginoong Jesucristo yung tagapagligtas po nila. Sino po? Ang tagapagligtas po nila, yung founder po nila na siyang nagtatag ng kanilang tinatawag na sekta. Hindi po si Panginoong Jesucristo yung founder po nito Amerikano. So, yung mga magulang po natin, meron pong responsibility to warn us. Magbabala po sa atin na huwag tayong umanib sa sektang inaaniban ni Pastor David. And at the same time, pangalawa, meron na po tayong freedom to choose kung sino po yung paniniwalaan po natin na Diyos. Hindi po. Bakit po kasi kung sasabihin po natin yan, parang inaabuso po natin yung freedom po natin. Yung freedom po natin, ma-exercise na po natin yan ng tama kung kikilala po tayo sa tunay na Diyos. Yung pinaniniwalaan na Diyos itong taong ito, hindi naman po totoo bakit po? Kasi kung totoo po yung pinaniniwalaan ng na Diyos ng taong ito, dapat sana nasa loob po siya ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Hindi. Nasa labas po siya. So, ibig sabihin, hindi po totoong Diyos yung pinaniniwalaan po niya. And kung i-exercise po natin yung freedom po natin in the service of the faith, so hindi po tayo pupunta sa sektang inaaniban po ni Mr. David. Pupunta po tayo sa totoong iglesia. At ang iglesia yan po yung Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So, kaya nga sinabi ko po, partly correct, partly wrong. Okay, continue po natin. At ganoon pa man, binabautismuhan po natin yung mga talagang Christians na at talagang mga nanampalataya na po sa ating Panginoong Hesus. Sinabi po ng Acts okay, partly correct, partly wrong again. Bakit po? Kasi yung basis po kasi niya, yung nakasulat po sa banal na kasulatan na unang nag-launch or una po yung unang buhay po ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, ang pinakauna po kasing i-convert po kasi nila, mga malalaki na. Hindi po pwede na uunahin po nila yung maliliit. Bakit? Kasi under pa po sa custody ng mga magulang yung mga maliliit So kaya nga, most of the passages na mababasa po natin sa banal na kasulatan concerning baptism, mga malalaki na po yung tinuturuan po nila. Bakit po? Kasi inuuna po nila yung mga malalaki. Pero remember, yung salvation, hindi lang po para sa mga malalaki. Kasali din po doon yung mga sanggol at mga bata. So kaya nga, tinuturuan po nila yung mga malalaki para sumampalataya. Bakit po? Kasi meron na po kasi silang faith sa bata pa Meron po silang faith sa bata pa kasi ang Diyos po kasi nagbigay ng faith na yan Yung pananampalataya na yan. Kaya nga paglaki ng tao o paglaki ng batang yan, kung lalaki na po siya at nandiyan na po sa age of reason, so i-exercise na lang po niya yung faith po niya. At tuturuan na lang po siya para manampalataya po siya. Bakit po kasi? Kasi yung grasya ng pananampalataya nandiyan na po kasi sa kanya. So ngayon, kung sasabihin po niya na hihinto lang po doon sa sitwasyon ng mga apostol, remember, 2025 na po tayo ngayon. Nandiyan na po yung pananampalataya. Existed na po yung pananampalataya. So therefore, ang uunahin po natin, hindi po yung parang babalik po tayo doon sa tinatawag na unang pamamaraan ng mga apostol. Sundin po natin yung objective ng Panginoong Diyos na lahat ng tao ay dapat maligtas. In what way? By receiving graces. So, paano po natin matatanggap yung grasya? Pinaka number 1, yung bautismo. Galatians chapter 3, verse 27, kung matatanggap natin ng bautismo, kaisa po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, bautismuhan po yung mga bata at mga sanggol. Bakit po? Kasi ang mga bata, meron na po silang pananampalataya, hindi lang po sila makapag-practice ng exercise. Bakit po? Kasi mga bata pa po sila Kaya nga po, kinakailangan yung pag-aruga ng mga magulang at pagtuturo ng mga magulang concerning of faith. Bakit po? Kasi hindi pa po sila makapractice explicitly sa faith. Bakit? Kasi bata pa po sila nandiyan pa po sila sa level of immaturity.
kumbaga. Pero in terms of faith, nandiyan na po yung faith po nila. Ay bakit po? Kasi ang faith po kasi, ang tao po kasi na walang faith, hindi po magiging masaya ang Diyos po sa atin. So ang mga bata at mga sanggol, kung wala po silang pananampalataya, talagang hindi po masaya ang Panginoong Diyos sa kanila. So yan po, mga sir, mga ma'am. Continue natin. Chapter 2 verse 41, those who accepted his message were baptized. Yung mga Para po ito sa mga malalaki. Bakit? Kasi again, sa panahon na yan, inuuna po nila yung mga malalaki, pero hindi po ibig sabihin na hindi po kasali yung mga bata at mga sanggol. tumanggap po ng salita ng ating Panginoong Hesus ang mga nagpabautismo. Another one, sinabi po ng Acts chapter 8 verse 12, but when they believed Philip as he preached the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized. Para po yan sa mga malalaki. Bakit po? Kasi yung sinabi ko po kanina, inuuna po nila yung mga malalaki para hindi na po mahirap kunin or i-convert or magiging kaanib yung mga maliliit doon sa loob ng iglesia by way of baptism. Tingnan natin. Men and women. So makikita po natin yung bautismo na ginagawa po ng Katoliko is yung baby, hindi pa po nila nauunawaan yung salita ng Diyos. Pangalawa, hindi pa po sila Sino may sabi na hindi po nila nauunawaan ang salita ng Panginoong Diyos, hindi lang po sila makapag-express. Bakit po? Kasi bata pa po sila Sanggol pa po sila. Wala pa po sa kanila yung tinatawag na maturity of expression, kumbaga. Bakit po? Kasi nasa level pa po sila ng immaturity. Ang punto po dyan, Mr. David, yung faith po kasi grasya po yun ng Panginoong Diyos na ilalagay po sa kaluluwa po ng tao Kaya nga po, paglaki na ng isang bata, pag lumaki na po siya, magiging matured person na po siya, tuturuan na lang po siya. Bakit po? Kasi meron na po siyang pananampalataya. And yung communication po kasi ng Panginoong Diyos at ng yung tinatawag na bata, hindi po kagaya sa ating communication po. Sa kagaya ng itong tinatawag na human language. Meron pong divine language concerning sa communication po niya doon sa bata. Isinulat po yun sa Biblia Mamaya, babasahin po natin yan mamaya. palataya, baka nga hindi pa nila kilala ang ating Panginoong Hesus. As in, wala pa talaga silang muwang sa mga nangyayari. Kaya naman po ang mga May sabi na wala po silang sa pangyayari. Si Kristo na nga po mismo ang nagsabi. Si Kristo na nga po mismo yung tinatawag na nagsabi concerning sa mga maliliit na mga bata. Babasahin po natin ng mga sir para at least makita po ninyo yung pagkakaiba ng katuruan ni Mr. David at ang katuruan at ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin St. Matthew chapter 18 verse 6. Tingnan po natin kung hindi ba nila kilala o ang ating tinatawag na Panginoong Jesucristo para mabasa po natin. Sorry, naglo-loading po yung natin para mabasa po natin yung Okay, sige. Ayan na lang po natin. St. Matthew chapter 18 verse 6. Ito po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa lieg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Ito na po. Para makita po ninyo mga sir. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa lieg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kay siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isang maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Sino po yung nagtuturo ng pananampalataya po sa kanila? Mismo si Panginoon Jesucristo nagsabi, St. Matthew chapter 21 verse 16, tinuturuan sila ng Panginoong Diyos. So, sino paniniwalaan ko? Kayo? Hindi po pwede yun. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Hindi po pwede na kayo po yung paniniwalaan po namin. Bakit po? Kasi pastoy lang po kayo na nag-i-interpret by way of personal opinion and interpretation. At pagkatapos hinihila ninyo yung mga tao patungo doon sa impyerno. Wag po. Ang banal na kasulatan po yung nagsasabi na yung mga bata, meron na po silang pananampalataya at ang Panginoong Diyos yung nagtuturo po sa kanila. Hindi lang po sila makakapag-express sa sarili po nila. Bakit po? Kasi bata pa po sila So kaya nga, ang kailangan po sa kanila, bautismo at paglaki na, tuturuan na lang. Yan po.
So, yon mga sir at saka mga ma'am. So, sana wag po tayo magpalin lang sa mga kagaya po nitong pastoy. Bakit po kasi kung magpapalin lang po tayo, sigurado po, hihilain po yung mga kaluluwa po natin patungo doon sa impyerno. So, kaya nga po mga sir, mga ma'am, mag-ingat po tayo. And always po yung subaybayan po yung programa po natin para ibisto po natin itong mga nagpapastoy-pastoy na wala naman pong koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. So, Ave Maria, Viva Cristo Rey!